Hindi na po mahagilap si suspended Chinese na nanalo pang maging mayor ng Babantarlac itong si Alice Guo, hindi na tunay na pangalan ka-copy. Hindi na po mahagilap, nasaan na ba ito? Si Mayor. Active sa Facebook pero hindi mahagilap para i-serve itong ano ito, arrest warrant laban sa kanya, no? Nagtatago na po ito. Ang sabi ng mga netizens, baka nandiyan na sa Davao. Kasi 'di ba, madalas taguan eh. Kuhaan ng birth certificate, totoong birth certificate pero na-issue sa mga maling tao, sa mga Chinese pala na nagpapanggap na Pilipino. Diyan nila kinuha sa Davao 'yan. May mga nahuhuli din diyan, mga papatakas nanggagaling sa Davao. Si Kibuloy din daw nandiyan sa Davao, diyan nagtatago. Oh, kaya sinasabi ng mga netizens, baka nandiyan din po si Alice Guo. Diyan din po sa Davao na nagtatago. Bakit hindi na ito mahagilap? Nasaan na si Mayor? Ayun, nasa Davao kaya? Hindi natin alam. Pero kung papatawan ng pabuya yan, mabilis-bilis yan ka-copy. Mabilis mahuhuli yan kung papatawan ng pabuya sa kung sino man po ang makapagtuturo ng kinanoroonan dito ni Mayor, fake Mayor Alice Guo. Ay kayo, sa tingin ninyo, nasaan na yan? Backdoor, dinaanan para makabalik ng China? Hindi natin alam. Saan to dumaan? Anong route ang pinagdaanan niya para makalabas ng Pilipinas, no? Pero ako sa tingin ko nandito pa rin po yan sa Pilipinas eh. Nagtatago lang po yan. Dito lang po yan sa Pilipinas. Eh dahil sa dami ng pera nito, dahil sa dami ng resources nito, malaki buloy ang style nito eh. Medyo mahihirap-hirapan tayo ka-coffee. Matukoy ang kinaroroonan dito ni Mayor Alice Guo. Pero syempre, hindi naman forever yan eh. May katapusan din po yan. May ending din po yan. Parang storya yan. May ending din po itong style o itong ginagawang pagtatago ni Mayor Alice Guo. Papapasaan pa mahahanap at mahahanap din po yan kung nasaan po nagtatago itong si Mayor Alice Guo. Nasa balita po ng Inquirer and ng globalnation.inquirer.net on Tiveros hits Guo for being active on Facebook. Maybe you can also face Senate. Tumpak, nagagawa mo nga mag-post eh. Pwede ba yun? I-track ng NBI? Sino ba? Paano ba ma-detect yan? Kasi active sa Facebook eh. Pero sa Senate hearing, hindi makadalo. Antayin natin yung sa korte. Ang problema kasi parang Kibuloy style yan eh. Pag sinabi na sampahan nyo ako sa totoong korte, o pag nasampahan na sa totoong korte talaga, biglang hindi na magpapakita. Ala Kibuloy nga, yun lang ang problema dyan. Diba, pinaasa lang tayo na pagdating ng korte, dadalo na siya. Kasi ganyan na ganyan ang nangyayari dyan kay Kibuloy eh. Ayaw sa Senado. Pero, nang sinampahan na sa korte, ayaw din. Opposition Senator Risa Ontiveros ngayong araw po ng Lunes rebuked suspended Bamban Alice Mayor Alice Guo on Monday for hiding behind Facebook instead of facing the Senate probe into her alleged ties to Philippine offshore gaming operators. Alam mo kung bakit hindi dadalo dyan si Mayor Alice Guo? Hindi dahil magiging hindi dahil tawag doon, hindi dahil hindi siya yung proper forum. Kasi naman ang dinadahilan nila dyan dapat sa korte, di ba? Kaya hindi dadalo yan, wala na siyang mukhang maiharap dahil nagsinungaling pa siya, naampun siya, di ba kung ano pa pinagsasabi niya. May post pa siya sa Facebook na nanay niya, kasambahay lang, nabuntis lang ng tatay niya, and then pagkapanganak sa kanya, iniwanan na siya, and then nag-aaral lang siya sa farm, etc. etc. Lahat ng ito ka-coffee, puro kasinungalingan pala. At may mga ebidensyang lumabas na yan ay mga kasinungalingan lang. Kaya hindi nahaharap yan si Mayor Alice Guo. Yan ang dahilan kung bakit ayaw niyang dumalo dyan sa investigasyon ng Senado. Wala na na-corner na ito ka-coffee, dead end na yan. Kaya hindi mo na talaga mahahagilap yan. Persahang paghuli na lang talaga ang kailangan dyan. Pero ang problema, at ang tanong dyan, mahuhuli kaya? Sa dami ng pera niyan, baka kung ano lang sinakyan yan para makalabas ng Pilipinas. Ang problema, yung assets niya, wala na, naka-freeze na yan. Sa gobyerno na yan. Billions ang assets nito ka-coffee. At naka-freeze na yan. Guo talked to Facebook last July 12 to address her supporters and insist that she is a Filipino. Hindi pa rin siya bumibigay dito. Naninindigan pa rin po siya. Doon pa rin po siya sa kanyang depensa na totoong siya po isang Pilipino. Ipinaglalaban niya pa rin po. Ako ay Pilipinong totoo. Sabi niya. The following day, the Senate ordered her to arrest and her family members. Ang problema, nung hinahanap na ito, isa-serve na itong warrant of arrest kay Alice Guo at sa kanyang mga iba pang family members, hindi na mahagilap kung nasaan. Lahat yon ka-coffee,
maliban na lang doon sa accountant niya. Yun lang ang nahanap eh. Yung accountant niya, doon lang nahagilap. Pero si Mayor, wala na talaga. Hindi na talaga makita. Nasaan na ba talaga si Mayor? Nasa Davao? Anong ginagawa dyan sa Davao? At bakit dyan nagtatago? Ang mga makaka-jackpot ata sila dyan. Kala niya makakaligtas siya dyan. Pero hindi rin magtatagal yan ka-coffee. Hintay-hintay lang at madadakip din po yan kung nasaan man po yan. Siyempre, hindi ka naman pwede habang buhay ka magtago, pwede pakalmahin mo lang ang tubig ngayon, di ba? Pakalmahin mo lang yan. And then eventually, yan, mahahagip at mahahagip ka na rin dyan. Lalo na kung bigyan ng pabuya, mas ganado ang mga Pilipino. Sa totoo lang, mas ganado ang mga Pilipino kapag may mga pabuya kung nasaan yan, di ba? Sabi niya, ginamit mo, sabi ni Ontiveros, no, ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino, ang titibay na ng ebidensya. Nagagalit na si Senator Risa Ontiveros dyan eh. Kasi di ba, ang kapal naman ng mukha ni Mayor Alice Guo dyan. Andiyan na nga eh, naglalabasan na nga itong mga ebidensya na hindi ka Pilipino, pero sige pa rin siya. Insist pa rin siya ng insist na siya talaga eh, Pilipino. Talaga oo. Sino kaya nag-a-advise niyan? Baka si Harry Roque din ang abogado niyan. Di ba? Parang mga galawang DDS ah. Ay nako, kayo talaga oo. Namayagpag kasi yan eh. Akala kasi nila hindi matatapos yung termino ni Digong eh. Mga ganyang style na mayagpag ng panahon ni Digong. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman. Yun ang problema dyan eh. Inuubos yung salapi ng mga Pilipino dyan sa modus nila, sa kalukuhan nila. Manloko at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Sabi ni Ontiveros, totoo yan. Sabihin nyo, wala naman masama dyan. Ang problema, mga Pilipino yung ginagamit para makapanloko. Gumawa nitong mga krimen na ito. Dito pa talaga sa Pilipinas. Kasi nung panahon ni Digong, binigyan ng access yung mga yan. Makapagtayo ng kung saan-saan. The senator has been leading the probe into crimes linked to illegal pogos as head of the Senate Committee on Women. She does not rule out the possibility that someone may be helping or hiding Guo. Definitely, meron yan, ka-coffee. Imposibleng walang tumutulong kay Alice Guo na magtago. No? Meron at meron yan. May may nagkikip-kip dyan, may mga nagtatago dyan kay Mayor Alice Guo. Kasi kung wala, mabilis lang yan mare-report eh kung nasa na kinaroroonan yan eh. So medyo mukhang secured yung pinagtataguan dyan, sponsored by. Sino? Sino ang nag-i-sponsor dyan? Nandiyan ba sa Davao yan? Di ba? Nakarating na yan sa bahay ni Digong. Di ba? May mga pictures na yan na naglabasan eh. May mga pictures na nasa loob siya ng bahay ni Digong, pero pictures lang naman yan. Wala namang video or kung ano mang recording yan. Pero syempre, malaking bagay din yan eh. Anong ibig sabihin niya? Pero pictures pa lang yan, ka-coffee. Di ba? Pahuhuli din yan. Siyempre, posible na kapag ang isang public figure na ito ay hanggang nito lang ay nakakapag-active naman sa Facebook, ay di pa rin ma-serve ng warrant of arrest dahil hindi mahanap. Then possible na may mga nagtatago sa kanya. She said, responding to a reporter's query, sabi ni Senator Risa Ontiveros. At kung ganoon ay posibleng matanong din sa kanila kung hindi ba sila guilty ng obstruction of justice dahil covered na po sila ng isang citation in contempt at warrant of arrest mula sa Senado. Wala na silang pakialam dyan, ka-coffee. Wala nang ganyan-ganyan. Si Digong nga, alam niya kung nasaan si Kibuloy, pero hindi niya pa rin sasabihin eh. Dahil secret yan eh. Hindi na wala effect na yan eh. Senate warrant of arrest lang yun eh. Kahit sa korte nga eh, di ba? I-disregard nila. Wala na silang paggalan dyan eh. Ano pa? Nasa Senado lang ito, di ba? Korte nga eh. Korte na nag-issue ng warrant of arrest eh. Para ma-arrest si Kibuloy eh. Wala pa rin silang pakialam dyan. Di pa rin nila sasabihin kung saan makikita itong si Kibuloy. Eh, iba pa ito na Senado lang. Kung ikukumpara mo sa warrant of arrest na ini-issue ng totoong korte. Jing Florento, baka Digonggong din nagtatago kay Guo Waping. Ayan ha, si Digong din daw. Baka si Digong din daw nagtatago dyan. Baka nasa lungga ni appointed son, sabi ni Arnold Tablang. Ayan, magkasama sila ni Kibuloy. Ganun ba yon? Panaginip lang nila yan. Magaling sila sa lokohan. Huwag mo silang pansinin, sabi ni Mabil Ruwakin. Anong ibig sabihin mo dyan?
Sandra Valdez, binabastos din niya ang batas ng Pilipinas, dapat porsigihin niyang hanapin eh. Sa maganda nga sana may lumabas na mayaman din eh, no? Tulad ng ginawa kay Kibuloy na mag-sponsor ng ano eh, ng bounty, ng pabuya para sa kung sino makakapagturo para maaresto itong si Guo, no? Wala pang lumalabas na mayaman eh. Baka may mayaman dyan, may mga milyonaryo dyan na mag-offer din kayo 10 milyon para sa pa-impormasyon na magpapadakip kay Mayor Alice Guo. Pwedeng ganun eh, no? Perahan na yung mga assets ni Guo at Pakibuloy. Yan, ibili ng nuke. Sabi ni Roderick D. Guzman. Hindi naman basta-basta ganyan. Ho. Medyo mahabang proseso din yan. Kay Raul Buena, ang problematic, ayaw pa din iban yan kasi marami ang nakikinabang. Kaya kahit talamak ang patayan at pandarambong, tuloy pa din ang ginagawa. Yung ginagawa ni Mayor Soto ng Pasig, tapos na sana yan, sabi ni Raul Buena. Ako, may naaamoy ako dyan sa Pogo eh, yung tungkol sa pagbaban ng Pogo. Piling ko malapit-lapit na ka-coffee. Pina-finalize lang nila yan. Siyempre, they have to balance eh, yung pros and cons ng pagtitigil nito. Kasi may mga legitimate naman kasi, may mga permit naman. Maayos talaga ha, may mga paayos naman talaga. May mga maduming kamatis lang talaga, mga sirang apple, no? Mga sirang kamatis na nandiyan. Aurora Zamora, obstruction of justice, kung may nagtatago sa mga wanted, sabi ni Aurora Zamora. Exactly, totoo naman po yan. Ang problema, hindi lang din kasi nire-respeto yan eh, ng ilang dating opisyal at ng ilang Pilipino, no? Ronald Gafood, shoutout po sa inyo kay Daryl Pendon, shoutout po kay Tisha Almeron, nakikinig po sa atin, at kay Ronnie De La Cruz, nakikinig din po dyan sa Facebook, kay Tony Balete at kay Marilyn Alferez, kay Valen Calanda, shoutout po sa inyo. Mga kampo ni Digunggong, puro mga pinaghahanap ng batas. Ayan, puro wanted na daw po. Actually, ito pa ha, yung kapatid ni Michael Yang, yung tawag dyan, yung consultant ka-coffee ni Digong, no, yung kapatid nun. Grabe, bilyones pala yung diniposit ha. In a matter of para 3 years lang ata yun. Billions, 2 billions ang pumapasok sa account, no? Saan galing yan? Mukhang sa sugal na naman yan. Ka-coffee ng galing yan. Ang mga namayagpag talaga ka-coffee itong mga tao na ito eh, ng kasagsagan ni Digong. Kaya yan, gusto nila, masustain pa rin eh. Kailangan sila pa rin ang nasa kapangyarihan para yung powers nila hindi nagagalaw. Eh. Kasi ngayon, nasisilip na sila eh. Nabubulgar na sila sa kalokohan nila eh. Kaya ngayon, yan, gusto ulit makabalik sa kapangyarihan para magawa na naman nila yung mga nagagawa nila noon. Isa pa yan si Harry Roque. Tignan mo, nagpayaman lang yan dyan ka-coffee sa Lucky South 99. Nagpayaman lang yan, o kung ano man yan tawag niya, Whirlwind Corporation, o kung ano man yan. Nagpayaman lang yan sa pagiging abogado nitong mga pogo na ito. Kaya pala, ganyan ang mga datingan eh. Ganyan ang mga kilos eh. Kapag usaping pogo, basta usaping China eh. Very favorable talaga sila eh. Sobrang favorable sila basta China. No? Kasi ayaw nila mabulabog yung pinagkakakitaan nila eh. Ang paglo-lawyer o pagre-representa dito sa mga taong ito, no? Dito sa mga nagpapalaganap ng mga masasamang krimen dito sa Pilipinas. Galing ibang bansa, bawal sa kanila yan eh. O sige, dito sila sa Pilipinas, eh binigyan naman sila ng chance eh. Binigyan sila ng pagkakataon eh, di ba? Pinapasok sila ni Tatay Digong eh, the best president ever eh, noong panahon eh. Kaya ito ngayon, sige, ayan, namamayagpag sila. Eh ngayon, hindi na pwede yan. Unti-unti naman silang nabubuko ngayon. Kaya, hintay na naman tayo dito. Kasi pag nakaupo na naman itong mga kampo ni Digong, wala na. Balik na naman sila sa kapangyarihan, magpakasasa na naman sila. Kaya yun ang ayaw natin mangyari. Kaya maging maingat tayo pagdating ng 2025. Pagdating ng 2028 yan, dalawang importanteng eleksyon yan. Sa 2025, ang objective nila dyan, mapadami yung bilang nila. Kasi hindi sila hindi sila ganyan kalakas ngayon eh. Medyo wicked yung presence nila ngayon eh. Kaya gusto nila mapataas yung kanilang representation diyan sa Congress, no? Diyan sa Senado. Kasi parang in-preparation yan for 2028. Ngayon medyo mahina-hina pa itong kampo na ito eh. Kaya wag natin hayaan na lumakas ulit ito eh. Kasi pag lumakas ulit yan, mabayagpag na naman sila dyan, ayan, nako, very pro-China na naman ang lalabasan yan. Pumabor na naman yan sa mga China, yung mga polisiya na gagawin nila. Kaya ingat-ingat ka, coffee, para hindi mangyari yan. Roderick De Guzman, ayan, mula kay Maudigs hanggang mga alagad, ayan, puro tulisan daw. Parang ngayon ko na lang ulit narinig yung salitang tulisan. Parang noon sa panahon lang yan ni Bong Revilla at saka ni Lito Lapid, yung term na yun ng mga tulisan. No?
Ayan, namayagpag itong panahon, itong mga tulisan na ito. Morales Milet, nakikinig sa Facebook, kay Katkat Lucido, kay Norma Gomez at kay Reggie Rendon. Ayan, happy viewing po sa inyo. Thank you for tuning in. Kay Gil Rendon at kay Rudlin Joy Ayranal. Shout out po sa inyo, ka-coffee. And kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow. Kung nasa Facebook po kayo at kung nasa YouTube naman po, please i-click lang po yung subscribe at i-like na po yung video na to para updated po kayo sa ating mga bagong topic at bagong upload natin.